Hi guys, good morning. So pupunta tayo ng head office today. Gusto kayong lahat? So mamaya marami tayong pag-uusapan paano ba mag-handle ang emotion. Kasi minsan ang mga leaders pag natatamaan ng emotion, nawawala na sa diskarte sa buhay. Okay, so as ikaw, as a leader, gusto mo mag-grow dito sa ginagawa nating negosyo, huwag kang magpapatalo. Okay, ang mga problema sa buhay minsan lang yan dinadaanan lang yan. Pag ikaw yung mabilis madapuan ng emosyon, kahit anong problema sa buhay, no? Pag ikaw ay magaling kang mag-handle ng emotion, mabilis kang kaagad. Tawag diyan, maka-recover. Okay? Kasi ang mga leaders kasi, lalo na pag nasa network marketing ka, malaki na yung grupo mo at ikaw yung tipong madali lang mag-emote, tapos yung mga leaders mo pinapakita mo sa kanila na nag-emote ka, masyado kang emotional sa buhay, wala, yan, baga kung sa points 100% mababawasan yung points mo. Okay, so ang gagawin mo, gusto mo mag-network, gusto mong kumita ng mabilis dito sa empowered consumerism, huwag kang papatalo sa mga problema sa buhay. Okay, kasi ang mga emotion, lang yan drama lang yan Okay, so lahat naman ng bagay may solusyon yan. So huwag kang matakot, darating sa'yo na problema sa buhay, problema sa, alam nyo na, di ba, mga pumapasok na problema. Pag masyado kang emotional, walang mangyayari. So ang gagawin mo, mag-focus ka sa isang bagay na kung saan talagang gusto mong maliwanag ang buhay. Okay, huwag ka agad magdrama kung saan na lang pupunta, kung anong mga gagawin mo. So kung ano yung nasimulan mo, gawin mo, kasi lahat naman may solusyon yan. Okay, so dapat ikaw as a leader, marunong ka dapat mag-magic ng emotion. Alam mo yung mag-magic ng emotion, mag-magic mo lang yung emotion mo. Maya manood ka lang ng mga magandang nakakatawa sa buhay para yung stress mo mawala. Okay, tapos yun, huwag ka agad yung tipong manood ka ng mga madrama sa buhay, mga video, YouTube. Yan kasi yung madalas madadapuan ka ng mga masakit na bagay pag ikaw yung tipong leader na emotional ka. Okay, pangalawang tips. So as a leader, gusto mong mag-grow dito sa negosyo natin, dapat maging independent ka. Okay, ano yung independent? Dapat maging may kusa ka sa ginagawa mo. Okay, lahat naman ng nanginegosyo dito, lahat ng naging successful, may may kanya-kanyang diskarte yan sa buhay. Okay, huwag kang papayag na yung negosyo mo ipapahandle mo sa upline mo, sa leaders mo. Wag. So ang kailangan mong gawin, dapat naging independent ka. Okay, dapat may sarili kang diskarte sa network mo, sa business mo. Kasi pagka umaasa ka lang, mababagal yung paglaki ng network mo, mabagal. Okay, kasi ganun ako noon, nagsimula ako sa negosyo, talagang talagang naka-independent ako sa sponsor ko, sa upline ko.
no? Pa-shout out naman sa upline ko, Upline Nest de Lima, no? Siya yung nag-sponsor, siya yung sponsor ko dito sa Empowered Consumerism. Talagang nag-isip talaga ako ng choice kung paano i-handle yung business kasi negosyo mo yan eh. Okay? Pag nakadepend ka sa upline mo, sa sponsor mo, yung network mo babagal din. Although sasabay ka sa sistema ng upline mo, pero dapat may sarili kang diskarte. Okay? May sarili kang activities sa grupo mo, may sarili kang activities sa mga direct mo. Okay? Ganun ang pagka-handle ng grupo. Para dito sa Empowered Consumerism, kahit hindi ka magaling, gagaling ka dito kasi lalabas potential mo pag ikaw yung independent ka. Tama, di ba? So, wag laging nakadepend. Okay? So, pagka may problema, dapat may solusyon agad. Okay? Lahat ng bagay may solusyon yan. Pag ikaw yung tipong mabilis mag-magic ng solusyon. Tama, di ba? So, ganun lang ang diskarte sa buhay. Kasi pag wala kang diskarte, kahit anong negosyong papasukan mo, wala talaga. Okay? Back to empleyado ka, back to, di ba, may boss ka. Pag ikaw yung madiskarte ka sa buhay, pinaplano mo yung network mo, pinapalaki mo yung grupo mo, whatever it takes, kahit malagas yung grupo mo, merong babalik yan kasi madiskarte ka, mabilis ka mag-tip, mabilis ka mag-magic ng mga diskarte dyan. Okay? So, yun lang ang mga tips ko, guys. I hope natuto kayo. Okay. Ang sarap din naman kasi magsalita habang nagmamaniho kasi lalabas yung mga another words sa sa tawag din sa mindset mo, di ba? Yung mga experience mo before na nagsisimula ka pa lang. Siyempre, kumbaga nare-return, di ba? Bumabalik sa bago. Kasi hindi nawawala kasi ang mindset, kasi ang dugo mo, networker ka eh. Okay? So, yan lang. Thank you so much sa inyo. Malapit na ako sa Ortigas. God bless everyone and more power sa inyo, guys. No? I hope marami kayong natutunan sa topic. Okay, so yun lang po. Thank you so much sa inyo.